Good day everyone, my name is John Raven Padilla and this is my groupmate Andrew Mascas, and today we will discuss our system named Student Information System. Ginagamit po ito sa pag-input ng data ng students sa school. So, ang technology na ginamit namin is SAMP para sa database at NetBeans para sa IDE. Gumamit kami dito ng JDK21 at JDBC Connect MySQL connector na version 8.0.33 tsaka itong RS2 XML. So, ang ganito gumagana ang database namin. Pag pinindot ang execute, lalabas ang login screen. Dito, ilalagin ng admin ang kanyang email at password. Pag click ng enter ay lalabas na ang home screen ng aming system. Para mag-add ng student, pupunta ka sa add student na button at dito pwede ka maglagay ng student. Kunyari, ilalagay ko yung pangalan ko. At pag click natin ng submit, malalagay na ito sa ating database. Makikita natin siya dito. Ang operation naman ay gumagana sa pamamagitan ng pag-update ng students. Kunyari, itatype ko yung ID ko, which is 1. Lalabas dito yung details ko at pwede natin dito i-update ang pangalan. Kunyari, sumobra yung pangalan ko. Dito, makikita natin na sobra siya, kaya babaguhin natin siya. Para maayos natin yung database natin. Pwede din tayo dito mag-delete ng data. Kunyari, i-delete ko yung pangalan ko. Mawawala na siya dito sa student list. Pag clear all naman po natin, example, naglagay tayo ng data dito na madami. Pag clear all natin, ay mawawala lahat ng data na nilagay natin. So, yung admin options naman dito ay si Andrew Makaskas po ang mag-explain. Sa admin interface naman po, kung gusto niyo mag-add ng admin, i-click nyo lang ang add admin button and sulat nyo yung pangalan nyo. Yung email. At yung password. Then, kapag kinlik nyo po yung submit, automatic po mag-a-add siya sa admin. Tignan po natin kung na-add sa admin. Ayun. And yung operation naman po, kung gusto nyo i-edit yung mga admin, i-type nyo lang yung ID nila, then pindot search. And lalabas po yung pangalan ng nasa ID. And pwede nyo pong i-delete yung admin gamit ng delete button. Yun, nawala po yung admin. At i-discuss naman po ni Raven yung source codes.
Sa source code naman po, nagsimula po kami dito sa login.java. Ito po yung design niya. May icon dito, text field ng email at ng password, login tsaka cancel. Dito po ay gumawa po kami ng saan ba yan? Dito. Ito po ang login action. Pag pinindot po yung login, hahanapin po ng code namin ang tinype na email tsaka password sa database, at pag nahanap ito ay pupunta siya sa home screen, pero pag hindi, magto-throw siya ng error na password or mail is invalid. Ito po yung ginawa namin sa mga button. Ito po yung cancel. Mag-exit lang po siya pag pinindot po natin. Magko-close lang yung program. So sa home screen naman po, ito po yung design niya, and ito po yung source code. Dito, naglagay kami ng mga buttons, 6 na buttons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na menu ng app namin. Dito ay pag pinindot natin ng add student, J button action 1, pupunta siya sa new student, which is nandito. Same as sa hanggang 6 na button. Pupunta sila sa kanilang menu. Dito sa student list, tsaka sa add admin, tsaka sa operation ng admin, tsaka sa show admin. So sa sa DB connection naman, ito yung source code ng DB connection namin. Ito yung nagko-connect sa code namin, sa program namin from Java to SQL sa SAMP. Ito, nilagay na dito yung URL ng SQL namin, tsaka yung root, tsaka yung password. Walang password yung SAMP, kaya wala siyang nakalagay na password dito. Sa student, dito muna tayo sa new student. Nakalimutan ko palang sabihin na nag-add kami ng toolbar sa taas ng program namin sa JFrame namin ng ganito, home tsaka logout tsaka about. So nakalagay po yan sa lahat ng panel namin except sa login, kasi login lang siya and dito lang siya meron. Sa new student, dito nag-add kami ng text field, name, parent, guardian, address, tsaka combo box na blood. Dito ay nilagyan namin ito ng option na AB+, AB-, A+, A-, etc. Sa phone, text field, tsaka section, text field. Nag-add din kami ng button na submit tsaka back. So meron din yan dito na toolbar sa taas. Ito yung source code ng namin, ng new student namin.
Ito, text field. Ay, text field. Ano siya dito sa... Pag pinindot natin tong submit, mapapasa siya sa database natin na may syntax na insert into, student, student name. Yan. Tapos, pagka pinindot natin ito, lalabas ang data is successfully inserted. Sa back button naman is babalik lang siya sa home. Sa student list naman, ay sa student pala, dito, gumamit kami ng search button. Ito. Hahanapin yung yung ID na tinype natin sa database. Tapos lalabas siya sa sa mga fields na to pagka successful na hanap. Pero magre-record not found siya pag hindi. Tapos itong button na to, update, i-update niya yung mga pinalitan natin sa details sa database natin. Tapos yung clear all, i-delete niya yung lahat ng data. Yung delete naman, i-delete lang niya yung ID na nilagay natin. Kunya, eto, i-delete niya yung ID na nilagay natin. Tapos yung back, babalik lang siya sa home ulit. Ito, ang student list namin is ganito siya, may table. May ano tawag dito? J table ba to? May table siya. At back button. Dito lalabas lang yung mga data ng mga students. Ito. I-output lang niya yung mga data ng mga students na nakalagay sa database natin. Pag pinindot natin yung back, babalik lang siya ulit sa home. Sa new admin naman, text field lang din siya at submit, tsaka back. Pag sinubmit natin, i-insert siya sa database. Tapos dito sa show admin, dito is pwede natin i-update yung mga nakalagay na data sa database gaya nung sa student. At pwede natin i-delete. At ang admin list natin is kamukha lang sa student list, lalabas lang yung mga data dito ng mga admin. Ang challenges na encounter namin sa ng paggawa ng system na to is yung DBE connection. Nahirapan kaming i-connect ito sa SAMP, kaya nanood pa kami ng mga tutorial sa YouTube kung paano ito ma-implement ng maigi. Yun. Tapos yun, yung system nga namin is naglalag ng data ng mga students. Ako ulit si John Raven Padilla at si Andro Mascas, yung group ko. Thank you.